Malamig na hapon mga ka-wonders. Kami po ay muling nagbabalik. What's today's temperature? -8 na. -8 na po at second day na po ng pagbagsak ng snow. Kakatapos lang po ng aming work. And now magdadrive na tayo pa uwi. So mga ka-wonders, our topic for today is about driving and Bakit kailangan mong mag-drive sa Canada? yun, bakit kailangan mo mag-drive sa Canada? Simpleng tanong pero syempre kung para to sa mga interesado syempre mag-drive. Kung hindi ka interesado Okay lang din. okay lang din. Ngayon, especially sa atin mga immigrants, no? Mga immigrants na especially sa mga newcomers din. Tapos napunta kayo sa mga lugar na hindi ganun gaano ka-accessible ang mga public transportation. Like mga buses, may mga taxi, may mga cab, Uber, ganyan. Meron din naman. Kaso nga lang, let's say for example, mapunta ka sa ito na lang example na lang sa naging situation ko rin nung araw, no? Bago ako pumunta dito sa Canada, yung license ko sa Philippines, 1 year pa lang. So, bago lang talaga, no? Bago lang. And then pagdating ko dito, allowed lang ako mag-drive ng 90 days. Tapos nung magro-road test na ako, international license tawag nila, yung license natin sa Philippines. Then allowed ka before mag-drive na within 3 months para makuha mo siguro yung license mo dito, no? Canadian license class 5 ang tawag nila yun. Ngayon mangyari, nung ready na ako mag-road test, nakita nila na bago pa yung license ko. So ni-require nila ako na mag-in-car and in-class. So 6 hours in theory, 6 hours in driving. So guys, yon may bayad yon. So nag-in-car and in-class ako. Then right after that, kailangan ko pang mag-wait ng 9 months, no, sa pagiging learner tawag nila doon. So binalik ako as parang learner driver talaga. Oo, And kasi then di ba, parang ang nire-require nila is at least 1 year na lisensya galing sa ibang bansa kung kung manggagaling ka doon. Kasi nangyari sa akin yun, di ba? yung sa akin kasi bago pa. Hindi, 1 year na kasi Kasi sabi nga, ko di ba nila. ikaw nag-in-car in-class ka? So, ang ginawa ko, bago ako nagpunta dito, kumuha na ako ng lisensya ko sa Pilipinas. Pero, nung na-check nila na wala pa palang 1 year yung license ko sa Pilipinas, ni-require din nila ako mag 9 months in-car in-class instead na mag-proceed na tayo sa road test. Napagastos pa rin tuloy. Yun talaga. Kaya kung papunta pa lang kayo ng Canada at sa tingin nyo gusto nyo rin mag-drive dito, lalo kung ang pupuntahan yung mga province hindi Ontario or BC. Kasi sa Ontario meron silang public transportation na mas mabilis, every few minutes meron na, di ba? May darating ng bus. Or sa BC ganun din. Pero kung ang punta mo Manitoba, Saskatchewan, Alberta na ang lamig-lamig dito, Kailangan mo talaga. oo, ideal, it is recommended na matuto ka talaga mag-drive. Magkaroon ka ng valid license. Kaya kung manggagaling ka sa ibang bansa at sa tingin mong interested ka makapag-drive in the future, maaga pa lang lakarin mo na yung lisensya mo dyan sa bansang pagkagalingan mo. Kasi iba rin ang driving nila Para hindi dito. ka na madoble. So dito kasi ang mga driving nila nakadepend yan sa rules and regulation of every provinces or territory or states pag nasa United States kayo. Pero ito is ano talaga sila, nasa standard driving
sila ng rules and regulation, standard sila, no? So professional talaga ang ano nila dito, mga drivers nila, educated kumbaga. Yun nga, gusto ko mag-drive, kaya lang dahil nga ni-require pa nila ako ng 9 months na in-car and 9 months in-car in-class. So before ako mag-road test, naghintay pa ako ng 9 months. So that 9 months, syempre, andyan na yung snow, ang lamig-lamig. Wala akong magawa kundi mag-commute. So mahirap yun. Oo, lalo kami, dito kami syempre sa Saskatchewan, isa sa pinakamalamig na area ng Canada rin, bukod sa mga Northwest Territories. Talagang naranasan ko yung negative 40 below na kailangan ko mag-commute, tapos delayed pa yung bus. So syempre naghintay pa ako dun sa bus station. So syempre na kung sana nakakapag-drive na ako nun Yeah. hindi ko na naranasan yung halos parang kala mo mapuputol na yung mga daliri ko sa paa kahit na nakaboots na ako nun at saka nakamakapal na medyas pero talagang grabe, sumusuko ako sa lamig nun. Kaya kung talagang porsigihin nyo makapag-drive. So yun yung mga magiging benefit, no, ng nagkaroon ka ng license dito, valid license, na nakaka-drive ka talaga, is very beneficial siya, especially winter time, no. Tapos bukod sa makakatipid ka na sa oras, is hindi ka pa ganun lalamigin, no. Ang ano dyan, isa yun sa mga benefits, ano. Pero hindi doon nagtatapos. Upon makakuha ka ng license mo, so in-car in-class, magti-take ka ng road test. Yung road test nila dito is hindi biro. Medyo may kahirapan. Kasi kailangan nasa standard ka, yung safety, properly nasusunod mo yung rules and regulations nila, and then most importantly is yung makita nilang safe kang mag-drive. Grabe yung safety nila dito, ano. So right after ng learning in-class in-car, in-car mo, basta learning learners ang license mo, class 9 or class 7 tawag nila. Yeah, and then after that, once na napasa mo yung learner's license, mapupunta ka ngayon, naipasa mo, magiging class 5 dito yun sa Saskatchewan applicable, magiging after ng learner's license mo, magiging class 5, novice 2 ka, and then after I think a year or 6 months, without collision or any involvement, no, magiging class 5 novice 1 ka na. And then after again another a year na wala kang collision or walang involvement again, magiging pure class 5 ka na. Yun yung tinatawag nilang graduate. Yun, graduate ka na sa class 5. And then after that, dito sa Canada, pwede ka na naman, or specifically dito sa Saskatchewan, after ng class 5 mo, kung gusto mo mag-upgrade, pwede na naman, kasi nandyan na yung mga class 3, class 2, class 1, class S, class M, motor yata yun. Okay, so going back sa class 5, no, yun yung pinaka-entry mo. Kasi yung mga sinabi kong ibang classes is yun na yung kung talagang pang-commercial na yun. Kung gusto mong mapunta sa transportation industry, kung gusto mong mag-drive ng bus, kukuha ka ng class 2 with additional course like air brake. So additional license ulit yon. So class 2A ang tawag nila doon. Pagka naman sa mga I think fire truck, class 4 yata yon. Then yung mga garbage truck, mga ganon, class 3. So and then ang pinakamataas is class 1A. Class 1A, lahat pwede mong i-drive except school bus tsaka motor, kasi magkaiba ang training nun. Pero pwede mo silang i-drive lahat. Pwede ka mag-bus driver, taxi driver, mag-garbage truck driver, pwede yon. Diyan sa Philippines, kasi yun nga po, way back 2022, bumalik ako dyan sa Philippines, and then nag-renew ng license, nag-renew ako ng Philippine license ko.
And then binigyan yata ako anong class yun? Parang Non-pro, tapos 1, 2, 3. Professional 1, 2 yata yan. And then nag-ask ako na sa Canada meron akong class 1. Sabi ko. So dyan ang equivalent niyan sa Philippines is articulated. Articulated yung truck and trailers, no? So pero binigay pa rin ako ng class yun, yung 1-2 ay yata ang tawag, hindi ko na alam kung anong level dyan, no? Pero dito kung gusto nyo mag commercial license, class 1A. And then another benefits din, no? And Syempre then, kung after mo makuha yung kung di ka naman interested sa pagta-truck driving or yung mga bus driving na yan, school bus driving, kung hindi ka interested dyan, magagamit mo pa rin yung license mo. Pwede mo namang ilagay yan sa resume mo. Yeah. Halimbawang, syempre, karamihan kasi dito, katulad yan, dito sa mga ganitong lugar sa amin, sa Saskatoon or sa mga area na bibihira yung mga transportation na public transportation. Syempre kung nakakapag-drive ka, madali ka makakapunta sa kahit saang lugar dyan, kahit saan pa yung employment mo. Yeah, lalo na yung class 1, kahit saan ka magpunta, anywhere, Canada and US. Kasi yan tinatawag namin dito sa amin, golden license. Yeah. Mahal kasi siya, no? May ditch na Dito sa amin, ang initial training ng class 1, 12,000 na yata ngayon. Initial pa lang yon. So after 3, kunyari hindi ka pa ganun ka efficient na mag-drive ng truck and trailer, and then kailangan mo mag-additional training. I think it will take you around 3,000 per 5 days or per week, sabihin mo na lang. Yun yung additional. So yun talaga, sinasabi nila, maganda talaga yung matuto ka mag-drive talaga dito. so sinasabi nila it will take you around at 15 to 20k, no, in order for you to get the class 1 license. Going back, no, napunta na tayo sa class 1, pero ang routes lahat niyan, at least makakuha kayo class 5. Class 5 you can drive yung mga vehicle na to, ganito, mga kotse ganon, at least, no, maging beneficial sa inyo. Kasi no? ano rin yan nire-require din yan minsan ng mga employer. Kaya yung iba dito, mga nag-a-apply, nilalagay nila with class 5 license. Kasi katulad niya, meron kaming isang kakilala, mag-start na sana siya sa CNH. Kaya lang dahil wala siyang license, ay sa CNH ba yun? CN. CN, sa train yun. Kaya lang dahil wala siyang class 5, hindi siya na-hire. Kaya talagang kahit papano may tulong ang matuto ka mag-drive dito. Additional din siya sa qualifications niya, syempre sa resume, pampaganda rin yun. So mga ka-wonders, hindi man nyo gamitin ito as in panghanap buhay. Ano talaga Sa very personal talaga use mo helpful. rin Very helpful talaga magkaroon ng driver's license at marunong kang mag-drive dito sa mga Especially lugar na ganito, na tulad sa mga dito sa amin, no? emergencies, di ba? Yes, pero talagang kailangan mo talaga matuto mag-drive dito. Kasi yun nga, ang dami mong pwedeng gawin kapag ikaw ay nagda-drive. Lalo kung katulad mo naming lakwatsero. Hindi na lang kwatsero. Well, Siyempre, at least kung pagka magla-long drive let's say ka, for example, meron ito kang, na lang, meron kang karelyebo pagka magda-drive ka. emergency, kailangan mong pumunta sa ganito. Siyempre, maganda kung marunong ka. May mga anak kang nag-aaral, kung walang school bus, may ihatid mo sila. 'Di ba? Papasok ka sa work mo, 2 to 3 jobs ka. Mas mabilis kaysa yung nagbabas ka, nagka-cab ka. Kung nagka-cab ka, 1 hours, 2 hours, 1 kung and a half magta-taxi hour. ka naman, mas mahal. Mas mahal. Well, Oo. ito, real talk lang po. Mayroong iba, let's say for example, naka-ano lang sila, sige, sabihin na lang natin minimum earner ka lang, minimum earner. Tapos nag-taxi ka, pumasok ka ng work. Ang mahal po ng taxi. $30, So, $40. halos yung pinagpaguran mo napunta lang sa napunta lang sa taxi. commute. So, mahirap din talaga ng no. So, Lalo na yung mga gantong weather pa. ang pinaka the best niyan talaga, it doesn't matter kung luma o bago yung kotse mo, pero at least marunong ka at you can drive yourself wherever you go, kung saan ka man mapunta, work man o ano yan. Napaka importante talaga ng may lisensya dito, no. Mga ka-wonders, dati ayaw ko rin mag-drive kasi sabi ko
gastos lang yan, ganyan. Pero hindi eh. Dito pangailangan talaga, no? Pangailangan, and kailangan mo matutong mag-drive, no? Kasi talagang lahat dito is dadrive mo halos, no? Lahat kami dito halos nagda-drive, papuntang work, papuntang mag-grocery, papunta kung saan ka man pupunta, nagda-drive ka talaga. Not unlike dyan sa atin sa Pinas na lalabas ka lang sa isang kalsada, papara ka, may public transport tayo dyan, no? So mga ka-wonders, yung talaga, no, importante talaga ang driving dito. At least kahit na wala kang sasakyan, mayroon kang license, tingin ko kailangan pa rin eh. Kasi ako noon, ang plan ko lang is to have the license. Tapos hindi ako kukuha ng sasakyan, ganyan. Kaso nga lang, talagang kailangan eh. Kailangan mo sa work, kailangan mo sa pang-araw-araw na lakaran mo. Wala kang ibang aasahan minsan kundi sarili mo, no? Meron kang mga ka-carpool dyan, pero not all the time meron kang sasabayan. So ang hirap, no? Ang hirap pagka hindi ka pa nakakapag-drive, especially sa mga places na ganito, nagwe-winter, tapos hindi pa ganun karami ang public transport, hindi siya ganun ka-accessible. Minsan mayroong public transport pero yung pupuntahan mo hindi siya na-access ng bus, so mahirap. Tapos kung lagi ka nag-Uber or taxi, medyo mapapamahal ka. So guys, Tsaka not necessarily naman na kung nagka-lisensya ka eh, kailangan mo mag-drive agad. hindi naman. Which is, kung ano na yun, optional na sa'yo yun. Basta may lisensya ka, madali nang kumilos, madali Yeah. na mag-decide. Gusto mo mag-drive talaga, andyan lang. Kung ayaw mo mag-drive, andyan na yung lisensya mo. Kung magka-emergency, kayang pwede ka mag-drive. So, ayun, that's all for today mga ka-wonder. So, just don't forget to subscribe and like. And marami pa kami mga parating na Canada, buhay Canada tips. Sa mga bago pa lang dito, mga kakarating pa lang. Welcome to Canada. Welcome sa malamig na bansa. And then guys, later on gagawa kami ng separate vlog. Yung mga, hindi kami examiner or hindi rin kami instructor. But, syempre, with our experience na rin sa pagdadrive dito, pwede kami mag-share ng some tips about yung mga rules and regulation that applicable, no, driving tips dito sa lugar namin, no. Later on, we'll do other videos with regards to the rules and regulation, no. And then if you can see guys, we have an old videos there of road test, no, kung paano kami on how we do road test here in Saskatoon, particularly Saskatoon. But we don't have the rules and regulation there. We're just showing the route of the road test. So guys, we'll do a short video later on, maybe, no, later on we will do a short videos, no, and we will demonstrate the rules and regulations, and then some other driving tips that could help the new driver to pass their road test, no. Okay guys, thank you for joining us again, for joining the Kaways to Wonder. And if you guys are new to our channel, please like and subscribe. And then maraming salamat, and thank you very much to all of our viewers for still supporting us. And what can I say? Bye! Bye.